the cross, Lord. Thank you for that. In love with thee, amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for that veil pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and erase. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign before you, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. The Lamb seated on the throne, in many crowns you reign before you, high and lifted up, seated on the throne. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you'll be same. Sing it again. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. He's Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Jireh, You supply. we only need. Give to me, hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, Just let your spirit rise into the presence of the Lord. and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Shalom, Do you need peace tonight? you're the one who gives me peace. Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, You reign over all, Lord. and you will never change, oh Lord. Forever you're the Even same. to be cleaned by his blood, then sing it. Jehovah Makadesh, you're the one who makes me clean. Hallelujah. Jehovah Sitkinu, imparting righteousness to me. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Oh, thank you, Lord. You're Shammah. You are always there for me. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Narabasika, 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 in the Mahura of the Masiya. Narabasika, 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 in Jesus' name. Amen, amen. Forever you'll be the same. Hallelujah, Jesus. Purihin ka aming Panginoong Diyos na nasa langit. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God, to all praise
I stand with all of you. Just allow yourself to get lost in His presence as we stand before Him. Hallelujah, Lord. Worship you, Jesus. Forever. You're beautiful beyond description, so marvelous for words, for wonderful comprehension, like never ever seen or heard. You can stand and feel it wisdom. Who can bother your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand your view. I stand your view. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. 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 Holy God, in awe of you. God, God, all praises due. I stand in awe of you. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli mo po kaming ginising, pinagpala, sinamahan. Muli po namin nasilayan ang magandang araw, ang magandang daigdig na ito na pinagkaloob mo, dinikha mo para sa aming mga tao, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at kami nakapagpupuri, kami nakapagpasalamat, kami nakapanalangin. Maraming salamat po at nakikita po namin ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Muli mo kaming pinagbigyan, muli mo kaming binigyan ng pagkakataon to worship you, to honor you. Aming kataas-taas ang kabanal-banalan Diyos namin as namin. Patuloy mo na pong pagpalain, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang mundong ito. Patuloy ka magliwanag sa lahat ng mga tao na nilalang, Panginoon, na nilikha mo. Patuloy mo kaming linisin ang kabanal-banalan mong dugo sa mga kasalanan namin. Patuloy ka pong maghari sa mundong ito. Ikaw lang po ang aming naasahan. We love you, Heavenly Father, our the most second, the most holy, the langit, Lord Yeshua, our Savior, our Redeemer God, na kayo sa isang bugtong na anak naming the most second, the most holy, the langit, na nakaluklok sa ana ng Diyos naming Ama ng langit ngayon, na nabubuhay at tagahari noon ngayon magpalaman at pagsalagaan. Holy Spirit agad na kasama ng Diyos sa langit, na nabubuhay at tagahari noon ngayon magpalaman at pagsalagaan. Amen, amen, amen. We love you. Tatlong persona sa iisang Diyos, aming Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, na nasa langit na patuloy na sumas amin mga lingkod mo, mga anak mo, mga namananampataya, mga lingkod mo, mga anak mo sa undong ito. We love you, Lord Jesus Christ. We love you. I adore you. Purihin ka aming Diyos na banal na nasa langit, na mapatuloy mong pakinggan ang mga taong umiiyak sa iyo, mga taong nananalangin sa iyo, mga taong umaasa sa iyo, naniliklod sa iyo, Panginoon, na nasa ospital,
nasa balik ng karamdaman sa bawat tahanan. Nawa, Panginoon, tugunin mo na ang kanyang karahingan, yung mga tao nagsisisi, pagpalain mo sila. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Pagtanggol mo po ang bansang Pilipinas sa nang bubuli sa aming kalapit na bansa naming bansang China. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, dakilang Diyos naming Ama nasa langit. Pagpalain mo ang mga aming mga magsasaka, dakilang Diyos amang nasa langit. Ang mga fishermen namin, pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang pangingisda, dakilang Diyos naming Ama nasa langit. Pagpalain mo lahat ang mga manggagawa, Panginoon. Kung anumang lahat ng klaseng manggagawa sa bansang Pilipinas, pagpalain mo nawa sila. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat ng mga nanay, tatay. Pagpalain mo nawa sila, tulungan mo nawa silang maglingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo nawa lahat ng mga bagong panganak sa ngayong araw na ito. Pagpalain mo nawa sila, yung mga sanggol, yung mga bata na hindi pa kaya ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagpalain mo nawa sila at ingatan mo nawa sila, Panginoon. Panginoong Diyos namin, ang nasa langit. Then din po, Panginoon, lahat ng mga nag-aaral sa elementary, high school, magmula sa daycare, kindergarten, elementary, high school, college, mga nagmamaster, nag-doctorate, pagpalain mo nawa sila, ingatan mo nawa sila sa kanilang pagpasok, pag-uwi. Dakilang Diyos amang nasa langit. Pagpalain mo rin po nawa lahat ng mga nasa blue collar, Panginoon, na mga electrician, mga technician, mga automotive, mga welders, mga sewers, mga gumagawa ng mga cellphone, mga technician, gumagawa ng mga computer, Panginoon. Pagpalain mo nawa sila, Panginoon, mga mason, mga carpentry, pagpalain mo nawa sila lahat, Panginoon. Ganyan din po mga professional namin, nasa white collars, Panginoon, mga doctors and nurses, mga teachers, mga engineers, lahat ng klaseng engineers, Panginoon, mga IT. Pagpalain mo nawa lahat ang mga professionals namin, Panginoon. Nawa, patuto silang magbigay ng offering sa gawain mo, Panginoon, sa mga tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat ng aming mga kalye. Nawa, avoid accident, Panginoon. Pagpalain mo nawa lahat ng mga may dadalang bihikulo, motor man ito, e-bike man ito, truck man ito, kotse man ito, Panginoon, van man ito, tulog na, pagpalain mo nawa sila, magkaroon sila ng malinaw, maunawaing pag-iisip sa kalye, Panginoon. Nawa ay magkaroon na po sila pagkaunwa sa aling, magkaroon sila ng konting aberya, Panginoon. Wag po silang mangahas na magkaroon ng sakitan katulad nangyari, Panginoon, na binaril ng isang may sasakyan na binaril niya ang isang MMDA. Nagdulot ito tuloy ng kanyang pagkakulong habang buhay niya itong pagsisisihan sa ginawa niyang ito. Nawa yung mga tao magkaroon ng unawa upang hindi nila pagsisihan ng habang buhay. Bigyan mo nawa ang mga tao ng mga pusong mapagpatawad, mahabagin at maunawain upang hindi nila pagsisihan bandang huli ang kanilang ginawa. Wag mo namang hayaan na makapasok ang dyablo sa bawat puso ng tao na kung saan umuudyok na magbulit, na gumawa ng kasamaan, kasalanan against your perfect will. Aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos namin. Nawa, isaboy mo, maghari, ikaw doon nawa, magliwalo nawa ang iyong pag-ibig, kapayapaan sa mundong ito, sa lahat ng pamilya, sa lahat ng pamilyang Pilipino, sa lahat ng mga tao, papasukin po nawa nila ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan. Isaboy mo nawa, igawad mo nawa, maghari nawa sa buong mundo ang iyong pag-ibig at kapayapaan at kaunawaan, dakilang Diyos Ama ng langit. O Holy Spirit, agad, pagpalain mo naman ang bansang Pilipinas, ang mundong ito, Holy Spirit, agad. Thank you, Holy Spirit, agad, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. This is my prayer to you, Holy Spirit, agad, na kasama ng Diyos sa langit na nabubuhay tagari noon, ngayon magpalaman ang langit. Pagpalain mo naman, dakilang Diyos, ang lahat ng may mga negosyo, maliit man ito, malaki, online business man ito, o nagbi-business ng
Kung ano man pinag-business nila, lumago ito, palaguin mo naman ito. Nawa hindi ito makain ng mga multimillionaire businessman, ang mga multimillionaire businessman na ito na Panginoon, ay matulong silang tumulong sa mga maliliit na negosyante. Na pagpalain mga bansang Pilipinas, matapos na po ang gulo, Panginoon, sa Senado, Panginoon, nawa kung sino man po ang kumukontrol ng aming bansa na inuudyukan ng Diablo, Panginoon, palayain mo po siya, Panginoon. Sapagkat ang kasakiman sa posisyon, ang kasagahamanan sa posisyon, ang kagahamanan, Panginoon, sa mga posisyon ay nagdudulot ito ng kasamaan sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa buong mundo. Nawa, ipahiwatig mo na sa kanila, Panginoon, lahat ng karangyaan, kayamanan sa mundong ito ay hindi madadala sa langit. Sapagkat ikaw, Diyos, na nagkatawang tao, wala kang dinala sa lupa. Sapagkat basura, Panginoon, ang lahat ng nasa lupa na pinaglalasahan ng mga tao na hindi nila kayang madala sa langit. Isa lamang po ang madala sa langit. Ang kagandahang loob mo, ang pananampalataya sa iyo. Ang resulta nito ay ang kagandahang loob. Yun lamang po ang madadala sa langit, Panginoon, wala nang iba. Hindi kayang dalhin ng tao lahat ng kanyang kayamanan, pinaghirapan. Mas maganda pa, kaya sabi mo, Panginoon, walang kabuluhan ang inyong mga ninanasa sa bansa, sa mundong ito. Ikaw po, may sabi, Panginoon, makamtan mo man ang kayamanan ng mundong ito, kung ngunit kumapahamak ang iyong kaluluwa, ay walang kabuluhan. Sapagkat ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa mundong ito ay walang iba, kundi ang kaluluwa na inalaya mo ng buhay. Ito ang pinag-alaya mo ng buhay, ang kaluluwa ng tao. Sapagkat ang katawan ay masisira, mabubulok. Isa lamang ang hindi nasisira, Panginoon, ang kaluluwa ng isang tao. Hindi nabubulok po, hindi nasisira. Kapag hindi niya tinanggap si Jesus, hindi siya nanampalataya si Jesus, ang kaluluwang itong hindi nabubulok ay mapupunta sa impyerno. Hindi namamatay ang kaluluwang ito habang panahon na pahihirapan ng Diablo sa impyerno. Ay maging si Satanas ay pahihirapan din doon, kasama siya ni Satanas na pahihirapan. Walang bossing sa impyerno. Walang bossing doon, lahat sila pahihirapan doon. Kaya nawa mahalin ng tao ang kanyang kaluluwa, gumawa siya ng mabuti, manampalataya siya. Sapagkat ang pinagnanasaan niya sa mundo ito ay walang kabuluhan. Dalangin ko po, Panginoon, pagliwanagin mo ang puso't isipan ng tao. Sapagkat ang kaligtasan ay, Panginoon, sa iyo lamang nakasalalay. Ikaw lamang ang magliligtas. Ikaw po may sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes through Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang makapupunta ron, Panginoon, hindi yung mga nasa relihiyon, nasa denominasyon. Panginoon, hindi ka gumawa ng relihiyon, hindi ka gumawa din ng denominasyon. You came to this world not to build relation, not to build the denomination and religion. You came to this world to build the gospel, to build the relationship, to save mankind. Kaya ka nagpunta rito, hindi upang magtatag ng relihiyon, hindi upang magtatag ng denominasyon. But you came to this world to save mankind by you, Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer God. Yung iba nagpapakamatay sa mga relihiyon, sa denominasyon, hindi nila alam, ito'y walang kabuluhan. Na Panginoon, pagliwanagin mo ang puso't isipan ng tao, isa lamang po ang Biblia na magkasundo-sundo po. Panginoon, wala pong una sa Biblia. Wala pong una sa pananampalataya. Because believe, Lord Jesus Christ, Church is ikaw ang dahilan ng simbahan, Panginoon. Ikaw ang pinag-umpisaan ng simbahan, Panginoon. Walang ibang nauna rito, Panginoong Jesucristo. Pagpalayan mo nawa lahat ng mga tao, Panginoon. Pagpalayan mo nawa lahat ng naghihirap. Tulungan mo nawa, Panginoon, lahat ng naghihirap at susumika. Palaguin mo nawa ang kailang mga kapangkabuhayan. Nalangin po namin ang kayamanan ng bansang Pilipinas nawa
mapunta naman po sa mga laylayan, Panginoon, sapagkat ang kayamanan pinagkaloob mo rito ay hindi para sa mga mayayaman, kundi para sa lahat ito, Panginoon. Sapagkat wala pa ang tao, wala pa ang gobyerno, andyan na yung mga isda, andyan na yung andyan na yung hangin, andyan na yung dagat, andyan na yung lupa, andyan na yung puno. Kaya lang, Panginoon, na kinakamkam ng mga nasa kapangyarihan, sawayin mo sila, Panginoon. Wala pa, hindi pa nililikha ang tao. Hindi pa nililikha ang gobyerno, Panginoon. Una mong nilikha pa ang kailangan naming mga tao. Pagkain, Panginoon, at dyan na lahat. Kaya lang, nagkaroon, Panginoon, ng pagnanasa, kagahamanan ang mga tao. Pati dagat, Panginoon, meron na pong mga kanya-kanyang dagat, binabakuran nila ang dagat, lalo na ang lupa. Binabayaran namin ang lupa, hindi naman sa gobyerno ang lupa. Ang gobyerno ito, kaya tinatag mo ang gobyerno, Panginoon, nung panahon ni Saul. Hiniling ng mga taga-Israel na bigyan mo sila ng hari. Hindi sila nasiyahan na ikaw, Panginoon, ang hari nila. Kaya pinagkaloob mo ang kanilang gobyerno, ang kanilang hari. Ang unang-unang hari ng Israel ay si Saul. Magmula ang tinatag mo ang gobyerno upang paglingkuran ang bayan ng Diyos. Tinatag mo ang gobyerno, Panginoon, upang paglingkuran ang mga tao. Ngunit ngayon, baliktad, Panginoon, ang gobyerno namin, kami ang naglilingkod sa kanila. Hindi sila ang naglilingkod sa amin. Binaliktad ng mga magagahaman sa politiko. Binaliktad nila na mga sakim sa politiko, kami ang naglilingkod sa gobyerno, samantalang nilikha mo ang gobyerno para maglingkod sa tao. Dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, salamat, inilalantad mo. Ilantad mo po, Panginoon, huwag pong maghari ang kasamaan sa Senado, sa aming gobyerno. Tulungan mo po ang aming Senate President, Panginoon, sa kauna-una ang pagkakataon. Ngayon lang nagkaroon ng luklok na Senado, na President, Senate President, na hindi basbas na hindi walang basbas sa Presidente. Ngayon sa kauna-una ang pagkakataon, Panginoon. Ngayon lamang nagkaroon ng Senate President na walang basbas ng Presidente, Panginoon. Pagpalayan manawa, Panginoon, ang patuloy na dumalaban sa aming kalagayang mga mahihirap. Nawa, wag nilang maitago ang mga tunay na salarin ng flooding control na halos buong pera ng buong bansa ay kinuha ng mga tao. Ito si Saldico na patuloy na nagtatago, si Romualdez na mabuksan na patuloy na ayaw mabuksan ang flooding control issue. Subalit ngayon, Panginoon, dito po si Marcoleta na itinalaga ni Senate President Cayetano to lead this flooding control na issue na to, Panginoon. Na may lantad mo kung sino talaga ang pinakapulo ng bilyong-bilyong, halos trilyong ninakaw sa flooding control, Panginoon. Nagresulta ito ng pagbabaha ng bawat bayan sapagkat hindi na ipagawa ang tunay na flooding control, hindi at ang tunay na nasasagka sa flood, sa baha, Panginoon. Nagresulta ito ng maraming pagkamatay ng mga kababayan namin Pilipino, maraming nasilang infrastruktura dahil sa kapabayaan ng nananungkulan sa DPWS sa pangunan ni Bunuan, kasabot ang mga kontraktor, kasabot ang mga politiko. Panginoon, nabibas-bas ng politiko. Inantad mo sila, Panginoon, pagbayarin mo sila sa batas ng tao, batas ng Pilipinas, at sa batas mo, Panginoon. Pagtanggol mo ang sambayan ng Pilipino na patuloy na nagbabayad ng tamang buwis, subalit hindi nakakapta, ninanakaw lang ng ilang mga tao, ng mga politiko na ginawa nilang negosyo ang politika. Ang sagradong politika ay ginawa nilang binuluhan nila ito, binabo ito ng mga taong naglasa, may gahaman, makagahaman ng kailang pag-iisip. Pumasok sa politika na mahirap, pumasok sa politika na
walang kotse, minsan ilan lang kotse, pumasok sa politika na walang bahay, isa lang ang bahay ngayon, pumasok sa politika, ang daming bahay, hindi lang bahay sa Pilipinas, ang daming bahay sa ibang bansa, may mga barko pa, may mga yate pa, may mga helicopter pa, may mga pera sa bangko. Ito ang nagpapatunay na hindi sila naglingkod sa bayang ito, naglingkod sila sa sarili nila. Walang kabusugan ang mga taong ito. Sawayin mo po ang mga taong ito. Pagtanggol mo po kami. Aming kataas-taas ang kabalabalan ng Diyos namin ang manas langit sa mga taong ito na hindi naiinitan. Ang pinakakain nila sa kanilang pamilya ay galing sa nakaw, sa buwis ng mga tao, sa buwis naming mga tao. Ipagtanggol mo nawa kami, Panginoon. Na makapaghalal po kami ng isang presidente na tunay na maglilingkod sa iyo, aming kataas-taas ang kabalabalan ng Diyos namin at tunay na maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Panginoon, mga bagka po sa ang bansang Pilipinas. Nawa, Panginoon, pati Panginoon ang pilas ng education ay binababoy nila. Binababoy ng mga taong ito. Yung mga nakasupo sa education, ninanakaw nila, Panginoon, ang mga nakalaang pondo rito. Lahat po ng mga ahensya ng gobyernong ito ay puro basura, may mga magnanakaw. Sa bumbero, inilalantad mo. Puro pagnanakaw, bilyon rin pa lang ninanakaw na sa bumbero. Panginoon, pagpalain mo ang bansang ito, niyuyurakan, binubusabos, pinagsasambahan talang ginagahasa ng mga politikong ito, ng mga kontraktor na ito, ginagahasaan nila ang pondo ng bansang Pilipinas. Weak, Panginoon, ang government na to. Masyadong mahina ang presidente namin. Hindi niya kaya. O kaya lang may tinatago siya, Panginoon. Ilantad mo, Panginoon, ang pinakapulot dulo ng pagnanakaw sa flooding control. Sa kasaysayan, Panginoon, ito ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa flooding control, Panginoon. Pera pa yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa DPW, sa custom, sa education, sa bumbero, Panginoon. Pera pa mga pagnanakaw dyan, Panginoon. Masyadong ginagahasa ang bansang ito ng mga nasa politiko, mga nasa kapangyarihan, Panginoon. Ibaba mo sila, Panginoon. Ipagtanggol mo po kaming mga mamamayang Pilipino na nagtabayad ng tamang buwis, Panginoon. Baliktarin mo po ang tatsulok, Panginoon. Nawa ang nasa ibabaw naman kami yung mga magsasaka, mga manggagawa, mga mahihirap. Sila naman, Panginoon, ang nasa ilalim. Baliktarin mo po ang tatsulok ng bansang ito na ang nagahari ay ang mga nagaharing uri, mga Panginoong may lupa, mga business people, silang nagahari dito, kasabot ang mga relihiyon na nagpapanggap, na naglilingkod sa taong bayan, pero ang lalaki ng mga binibigay sa kanila, sa mga relihiyong ito, na nagpapanggap ng mga banal. Subalit sila man ay ang dadaming sasakyan, ang gagara ng mga kotse, ang gagara, may mga katulong. Samantalang ikaw, Panginoon, wala ang katulong, ikaw pa ang naglingkod sa 12 apostol. Panginoon, itong mga relihiyong ito, sila ang naglilingkod, walang kabusukan, ang sasarap na mga buhay, hindi naglalakad, may mga kotse. Ikaw ang great pattern to serve God Almighty. Ikaw, Panginoon, ang pinakadakilang pattern ng paglilingkod sa kataas-taas ang kabala-bala ng Diyos naming Ama sa langit, na iyong Ama na nasa langit. Naglakad ka, nagutom, nahirapan, bumaba ka sa pinakamahirap
Pero itong mga taong ito, mga nasa multi-billionaire businessman, mga nasa relihiyong ito, kasabwat ang mga politiko, sila ang nag-uusap, sila ang may kontrol ng bansa ito. Pagbayaran mo sila, Panginoon, mga peke, they are fake. Hindi nakakaabot sa iyong luklukan ng kanilang mga panalangin, sapagkat sila yung mga gahaman. Sila yung mga gahaman, mga may bahid ng dugo. Ang kanilang paglilingkod sa iyo, itong relihiyong ito. Sa kasaysayan sila, pinakamaraming pinatay. Ang relihiyong ito. Kaya nabulag. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Ikaw po may sabi sa Corinthio 4:4, binulag. Hindi nagliwanag sa mga tao dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, na ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Kaya nagpapanggap silang mga banal, nakasuot lang abito, nakasuot lang kurbata, nakasuot lang mga sutana, pero sa kabila nun ay masasama, Panginoon, ang mga taong ito. Sapagkat ang kabanalan, Panginoon, ay hindi nakukuha sa kasuotan, ang kabanalan ay nakukuha sa pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, aming Diyos, na napakabuti naming Diyos. Pagtanggol mo, Panginoon, ng bansang Pilipinas sa mga taong gahaman na naghari-arian sa aming bansa. Pagpalain mo po lahat ng mga tao na sumasamba sa iyo, nagmamakaawa sa iyo, umaasa sa iyo. Lahat ng mga nanay, tatay, Panginoon, tulungan mo nawa sila maintindig ang kanilang pamilya. Pagpalain mo nawa lahat ng mga lingkod mo na itinalaga mo sa Ephesians 4:11-13, na ikaw po may sabi, I will give you na bibigyan ko kayo ng mga apostol, propeta, evangelist, pastor, and teachers, mga bishop and preachers na makapangyarihan banal ng salita mo at makapangyarihan banal ng mabuting balita mo upang pangalagaan ang mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo kami mga lingkod mo, Panginoon, na nagpapahayag ng makapangyarihan banal mong salita at makapangyarihan banal ng mabuting balita na dala-dala ang katotohanan, hindi natatakot, na expose ang kasinungalingan ng mundong ito, hindi natatakot, na i-reveal ang katotohanan na itinuro mo sa amin, Panginoon, na katulad ng ginawa mo, hindi ka natakot sa mga Pariseo, sa mga Sanhedrin, sa mga Iskriba. Inilantad mo ang katotohanan, inilantad mo ang kabulukan ng mga Hudyo, ng mga pari ng Hudyo, ng mga Sanhedrin, na pinakapapa nila, yung Iskriba, ang tagasulat, ng mga kasulatan, ng banal na kasulatan, inilantad mo ang kanilang mga kabulukan. Panginoon, hindi ka natakot, ganun din kami, pinagkaloob mo sa amin ang katotohanan, hindi kami natatakot, samahan mo kami, Panginoon. Kung paano mo nilabanan, kung paano mo, Panginoon, inilantad ang kabulukan ng mga pari, ng mga Hudyo, ng mga Iskriba, mga Sanhedrin, ng mga Hudyo, hindi ka natakot, Panginoon, hanggang sa pinatay ka nila. Hanggang sa pinatay ka nila, Panginoon. Yun ang malaking pagkakamali ni Satanas nung pinatay ka niya, Panginoon. Hindi niya alam ang kabanal-banalang mundo na dumalay sa iyong tagiliran, sa iyong puso. Dito natapos si Satanas. Muli mong kinuha ang ninakaw ni Satanas na dominion, authority, na ninakaw niya kay Adan, na ninakaw niya kay Eva, na nagpaudyok kay Satanas, natukso kay Satanas ang Eva na to. Subalit, ang nagkasala talaga si Adan dahil pinahintulutan niya si Eva. Muli mo itong binawi ng pagdaloy ng kabanal-banalang mundo mo sa puso mo 2,000 years ago. Dito natapos si Satanas. He defeated forever and ever. Talo na si Satanas. Magpakailanman at magsalanggan dahil sa kabanal-banalang mundo na dumaloy sa puso mo. Muli mong kinuha ang kapangyarihan, dominion, authority na ninakaw ni Satanas at muli mo itong binalik sa amin, pinagkaloob mo ito sa amin
na sinabi mo sa Marcos, sa Lucas 10:16 and Marcos 16 hanggang 18. Sabi mo, Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa iyo ay magkakaroon ng mga tanda, makapagsasalita ng iba't ibang wika, makapagpapalay sa mga demonyo, at mahipon ng kanilang kamay ang mga may sakit ay gagaling. At sabi mo, Panginoon, sa Lucas 10:9, na ibanilik mo ang kapangyarihan, sabi nyo, I will give you the power to trample in the snake and the scorpion. Bibigyan kita ng kapangyarihan para tapakan ang diablo at ang kanya mga kampon. Oh no, and no one will harm you, at walang makapananakit sa'yo. Muli mong ibinigay sa amin ang kapangyarihan ito, ang authority, dominion ito na ninakaw ni Satanas. Nung dumaroy ang kabanal-banal na mundo mo, Panginoong Isus, kinuha mo uli, binawi mo uli, kinuha mo uli ang authority, dominion na to na ninakaw ni Satanas, kinuha mo ito, binawi mo uli ito, at kinuha mo uli ito. At muli mo itong pinagkaloob sa aming mga tao kung paano pinagkaloob si kay Adan. Ay muli mo ito, ninakaw ni Satanas. Ang kapangyarihan, ay muli mo itong pinagkaloob sa aming mga lingkod mo, sa lahat ng sumampalataya sa iyo. Nung dumaloy ang kabanal-banal na mundo mo, Panginoong Jesus, 2,000 years ago, sa tagiliran mo sa puso mo. Doon natapos si Satanas. He defeated forever and ever. At binalik mo, pinagkaloob mo muli sa aming mga tao ang iyong kapangyarihan ito na binigay mo kay Dan. Na sinabi mo to sa Lucas 10:9, I will give you the power. Lucas 10:19 pala. I will give you the power to trample in the snake and in the scorpion. No one will harm you. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan. Layuraman at tapakan ang mga demonyo at si Satanas. At walang makapananakit sa iyo. That is the power given by God through our Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer God, na nasa kanan ng ating kataas-taas ang kabanabanan ng Diyos nating Ama sa langit, na nababuhay tagari noon yung sa kanan ng Diyos sa amin. And through the Holy Spirit, agad na kasama ng Diyos sa langit na ating kataas-taas ang kabanabanan ng Diyos nating Ama sa langit na buhay tagari noon, ngayon magpalansagyan. Salamat po, dakilang Diyos Amang nasa langit, sa dominion at authority nito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Kaya tama, pwede mo kami iniwan. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga tao, Panginoon. Pagliwanagin mo ang kailang isipan, Panginoon, na binulag din sa las na nakalagay sa Corinthio 4:4. Hindi sumilay ang inyong liwanag sa inyo dahil binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito na si Satanas. Na pagliwanagin mo, Panginoon, sa lahat ng mga tao ang iyong liwanag, dakilang Diyos Amang nasa langit. Pagpalain mo nawa lahat ng mga taong inaapi. Ingatan mo nawa sila ikaw po ang tagapagtanggol na mga inaapi sa mga pamilya, inaapi sa kanilang mga lahi, inaapi sa mga tahanan, inaapi sa lugar, mga inaapi, Panginoon, sa bansang ito, lahat ng inaapi ng mga tao, mga kapitbahay na umaapi, yung mga inaapi ng mga maliliit, ikaw po magtanggol sa kanila, Panginoon, sapagkat sabi mo, do not revenge, the vengeance is mine. Huwag kayo magiganti, ako maghihiganti para sa inyo. Pagpalain mo na ang Panginoon ang lahat ng mga taong may sakit, karamdaman, nanghihingi ng dagdag na buhay, lalo yung mahingi ng tawad. Pagpalain mo na mga sila, nawa magkaroon sila ng kagalingan, sapagkat sa iyo pa rin nagmumula ang galingan. Kung ayaw mong pagalingin, kahit anong klaseng doktor, gamot, hindi gagaling. Subalit pag pinahintulot mo ang gagalingan, kahit walang gamot, panalangin lamang ay gagaling ang taong may sakit. Sapagkat ikaw ang aming great Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Sa iyo nagmumula ang gagalingan, Panginoon.
Pag hindi mo ibig pagalingin ang tao dahil sobrang kasalanan na kahit anong klaseng pinakamagaling, pinakamahusay na doktor sa buong mundo, pinakamagaling na gamot sa buong mundo, ang ibigay hindi talaga gagaling. Dahil ang kapahintulutan ng kagalingan ay nasa iyo. Aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos natin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesua ng Nazaret na aming Diyos tagapagligtas, nag-iisang dugtong ng anak, aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos naming Ama sa langit, na nakaluklok sa kanan mo ngayon dyan, O Diyos naming Ama sa langit, aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos naming Ama sa langit, dyan sa langit na nabubuhay taghari, noon, ngayon, at magpakalaman at magpasalangyan. Amen, 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 amen. At sa patnubay, gabay ng banal na Espiritu Santo, na aming Diyos, na kasama mo, O Diyos naming Ama sa langit, na aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos naming Ama sa langit dyan sa langit, na nabubuhay taghari, noon, ngayon, magpalaman at magsalagan. Amen, 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 amen. Ayun lamang, doon lamang gagaling ang tao. Sa kapahintulutan mo sa magitan ng ayon Panginoon sa pagtubay-gabay ng banal na Espiritu Santo na aming Diyos, na kasama mo, O Diyos naming Ama sa langit, aming kataas-taasang kabanal-banalang Diyos natin sa langit, diyan sa langit ang buhay tagarin noon, ngayon sa lagaan. Amen, 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 amen. Ay doon lamang magkakaroon ng kagalingan ang mga tao. Kaya takilang Diyos, pagpalain mo nawa lahat ng taong humingi ng kagalingan para sa iyo, mahabag ka po sa kanila. Pati lahat ng mga tao humingi ng katarungan, ipagtanggol mo po lahat ng mga tao. Sapagkat pag ikaw ang nagiganti, kawawa yung mga taong pinagmumulan ng kasalanan. Ikaw po may sabi, Panginoon, sa banal na Biblia, kawawa ang taong pinagmumulan ng kasalanan. Kawawa ang pinagmumulan ng kasalanan. Dahil sila ang nagbubuyo, kaya nakagawa ng kasalanan ng mga tao. Ikaw na pong bahala sa mga tao ito, na mayroong kagahamanan, kasakiminan sa kanilang puso at isipan, na ayaw nilang mabitawan ang mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Hindi lang walang madadala ang tao. Kaya sabi mo, Panginoon, walang kabuluhan ang anumang kayamanan sa mundong ito. Sabi niya, mga Panginoon, makampan mo man ang kayamanan ng mundong ito. Kung mapapahama kayong kaluluwa ay walang kabuluhan. Anything na kayamanan, emerald, money, lupa, diamond, gold, dollars, that is vanity, that is vain, useless, ang mga bagay na ito. Sapagat ang kayamanan ay neutral, Panginoon, ang pera ay neutral. Kung paano gamitin ang tao ito, nasa kapangyarihan ng tao ang paggamit, kung ito'y gagamitin niya sa kasamaan o sa kabutihan. Nawa, Panginoon, magliwanag ang tao, nawa, huwag silang maglasa sa kayamanan ng mundong ito na nasisira. Ang sabi mo, Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na nasisira. Sinisira ng tanga, ng mga uod, ng mga alay. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga o ng alay. Nasabi ang Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya ikaw, Panginoon, nung nagkatawan tao ka, hindi ka nagnasa sa kayamanan ng mundong ito. Ikaw mismo ang lumikha. Sapagkat walang kabuluhan ng mga bagay na ito, Panginoon. Ikaw po, may sabi, Panginoon, huwag kayong, kung ang kalapate ay pinakakain, kayo pa kaya ng mga anak ko, hindi ko kayo pakainin. Sabi mo, pang ang kalapate hindi nagtatrabaho, pero kumakain siya, kayo pa kaya ng mga anak ko. Hindi ko kayo kaya pakakainin ko kayo. You are great provider. Ipuprovide mo ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, lahat ng mga pananim namin. Nawa, maka-invento ang UP, ang mga scientist sa UP, na kahit walang tubig ay tumutubo. Tumutubo, Panginoon, ang pananim o
o kahit na bahan na tumutubo pa rin ang pananim dakilang Diyos. At kailan na. Okay. Okay ba? Pagpalain mo po nawa lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay, Panginoon. Basbasan mo nawa ang kanilang mga ginagawa. Hello. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang mga tao na gumagawa ng kasalanan, na makalaya po sila. Inaalipin sila ng dyablo dahil sa paggawa ng kasalanan sa kanilang mga katawan. No, palayain mo sila sapagkat ito'y magbubuga ng kamatayan, ng mga sakit, karamdaman, ang mga gumagawa ng kasalanan, Panginoon. Sapagkat kapag ang tao gumagawa ng kasalanan, itinatakwil nila ikaw, Panginoon. Mismong ikaw ang tinatakwil nila. Kaya open ang kanilang espiritu, ang kanilang katawan, na makapasok ang dyablo sa kanilang mga buhay pagka sila'y gumagawa ng kasalanan. Subalit, humingi po tayo ng tawad kung tayo gumawa ng kasalanan, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Iniisip mo pa lamang na ikaw ay humingi ng tawad, pinatawad ka ng Panginoon, katulad sa alibughang anak. Nagkasala siya sa kanyang ama. Inisip niya pa lamang na babalik siya sa kanyang ama, ay pinatawad na siya ng ama. Kaya mga kapatid, kung tayo naagawa ng kasalanan, tayo humingi ng tawad, huwag tayo magpaalipin sa dyablo. Lalamunin tayo kapag ikaw ay gawa ng kasalanan. Lalamunin ka ng dyablo hanggang pasukin niya ang buhay mo, ang pamilya mo, wawasakin niya ang buhay mo, ang pamilya mo, because the office of Satan is to destroy, to kill, and to thief. Kaya sinabi niya sa John 10:10, sabi niya, ang namin ng Panginoon, nagpunta rito ang magnanakaw si Satanas upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Salamat na lang, may kasunod na versikulo, may kasunod na salita ang Panginoon. Sabi niya, ngunit, nagpunta ako rito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Huwag natin hayaang makapasok ang dyablo sa buhay natin, because nanakawin niya ang iyong kagalakan, nanakawin niya ang iyong buhay, sisirain niya ang iyong buhay, wawasakin niya ang iyong buhay at papatayin ka niya. That is the office of Satan. Sabi niya, Satan office. Sa John 10:10, nagpunta rito ang magnanakaw upang, na si Satanas, upang to kill, to steal, and to destroy. But Lord Jesus Christ, He said, nagpunta ako rito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Piliin natin ang buhay, piliin natin si Jesus. Huwag natin piliin ang diablo. We have a choice. We have a choice. Meron tayong pagpili, piliin natin si Jesus, huwag ang diablo. Sapagkat huli na, kapag pumasok na ang diablo sa buhay ng tao, at ito'y naka-operate na sa kanyang buhay, wawasakin niya na ito, tatanggalin niya na, masarap talaga ang kasalanan, sapagkat yan ang pain ng Satanas, ang kasarapan ng kasalanan. Supalit pag ito ay nakapasok na, nakapag-operate na si Satanas, doon ka na niya lalamunin, kakainin ka na niya, sakit, karamdaman, kaguluhan ay papunta na sa tao. Marami ka nang hindi mo na namamalayan. Marami ka ng kaaway. Hindi mo na namamalayan. Malayo na sa iyo ang Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Gaano ka mang karumit, kakasalanan, gagawin kitang busilak sa kaputian. Sinabi niya sa Isaiah 1:18. Sabi niya, halika, hinamon tayo ng Diyos. Halika, magliwalagan tayo. Sa mismong lumapit sa atin, hindi na tayo lumapit. Sa mismong nag-initiative na lumapit sa atin.
Ang Diyos laging lumalapit sa Israel. Kahit lumalayo ang Israel, laging lumalapit ang Diyos. Ganyan ang karakter ng ating Diyos. Kahit lumalayo tayo, ang Diyos patuloy na lumalapit sa atin. Kaya sinabi niya sa Isaiah 1:18, halika, magliwanagan tayo. Gano'n ang karumi, kakasalanan ka, gagawin kitang busilak sa kabutan, katulad ng isang niebe. Lilinisan ka uli ng Panginoon. Lilinisan tayo uli sa sandaling lumapit tayo sa Diyos. At walang makakapigil dyan, even Satan. He cannot stop. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya kayang tanggalin, hindi kayang lipulin sapagkat ang isa sa mga karakter ng Diyos ay pag-ibig. Kaya kahit anong uri ng kasalanan ng tao ay kayang patawarin ng Diyos. Huwag lang yung kasalanan ng pagsalansang sa banal na Espiritu Santo. Yan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero lahat ng uri ng kasalanan ng tao ay kayang patawarin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Lalapitan kanya, hahabulin kanya para magbalik loob. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ayaw kanyang lumayo. Ayaw kanyang lumayo sa piling niya. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. His love is unlimited. Unlimited sa salita natin. Pero sa salita ng Biblia, eternal. Ibig sabihin walang hanggan. Everlasting, ibig sabihin ng walang hanggan sa salita natin kolokyal is unlimited. Pero mas sa salita ng spiritual sa Bible, everlasting, eternal, walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang tao makasalanan, hinahabol niya. Magsisi ka. Sapagkat alam niya ang dadatlan ng mga tao makasalanan sa impyerno. Hindi na pwedeng magsisi ron, hindi ka na pwedeng ipanalangin, hindi pwedeng, walang purgatorio, walang panalangin. Sabi sa Hebreo 9:27, isang beses lang mamatay ang tao ay pag-uukom na hindi ka na pwedeng ipanalangin. Hindi tayo pwedeng ipanalangin doon. Panguso ni Satanas yan. Sa impyerno galing yung purgatorio yung mga panalangin niya pag namatay. Hindi totoo yun, babasbasan ka ng pare. Isang malaking kalokohan sa impyerno galing ang ganyang mga pananaw. Ang sabi, ang linaw sa Hebreo 9:27, pag namatay ang isang tao ay hukuman ka na. Hukuman na, wala na pwedeng manalangin, wala din, hindi natatalaga mga panalangin doon. Kaya nga nagpunta ang Panginoong Hesus rito upang ibigay ang kaligtasan. Upang tayo mga tao ay manampalataya sa Kanya at pag nanampalataya ka sa Kanya, kahit si Satanas, hindi ka kaya niyang patagilin. Yan ang topic namin ngayon. Even Satan cannot stop you to love God, to love people, to spread gospel. Ibig si Satanas pag nanampalataya kay Kristo, hindi ka na kayang pagilin na mahalin ang tao, mahalin ang pamilya, mahalin ang nanay mo, mahalin ang Diyos. At ipangalandakan ang gospel, ipahayag ang gospel. No one can stop us. Because our Lord Jesus Christ, He with us, He lead us, He live us. Siya suma sa atin, namumuhay sa atin, at nangunguna sa atin. Thus, yan ang pangako ng Diyos. Ako'y sumasayo hanggang sa katapusan ng mundo ito. Sinabi niyan sa Mateo 28. Huwag kayong matakot. Ako'y sumasayo hanggang katapusan ng mundo ito. Yan ang kinatatakutan ni Satanas pag nanampalataya ka kay Kristo. Dahil di ka na niya kayang galawin. Why? But when you did not reject the gospel of our Lord Jesus Christ, Satan operate your life. Mag-ooperate sa buhay mo si Satanas. Dahil wala pa nag-ooperate sa iyo. But when Lord Jesus Christ accept every person, siya na maghahari sa buhay ng tao ito, hindi na makakapasok si Satanas dahil meron na naghahari sa buhay ng tao po. Kaya sinabi ng Panginoon, yung magbago na kayo, wag na kayong bumalik sapagkat malinis na kayo.
Babalik si Satanas, sabi ng Panginoon, nakita niyang malinis, magdadala pa siya ng marami. Kaya mga taong humingi ng tawad, tinanggap si Jesus, ngunit hindi niya pinahintuan mag-ari sa buhay niya si Jesus, ay lalong nagiging masama. Dahil nagdadala ang diablo ng mas marami. Nakalagay doon, legion. Walang bilang ito. Enormous. Marami. Kaya ang tao lalong nagiging masama. Nasisira ang ulo. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang hari mo, Diyos tagapagligtas, pagariin mo sa buhay mo. Makikialam mo sa buhay. Pero pag hindi mo ginawa ito, tinanggap mo si Jesus, hindi ka gumawa, hindi ka naglingkod sa Diyos, babalik si Satanas na mas maraming daladala. Kaya sinabi niya, nakita ng demonyo na masamang espiritu na hungkag, malinis, tumawag siya ng maraming masamang espiritu. Kaya ang tao yung lalong naging masama. Sapagkat, pag tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka, malinis ka na, patirahan mo si Jesus sa buhay mo upang hindi ka na balikan ni Satanas. Ganyan ang ibig sabihin ng accept Lord Jesus Christ. When you receive Lord Jesus Christ, tagarin mo ang buwang si Jesus sa buhay mo at gumawa sa buhay mo si Kristo at hindi ka na babalikan ng Satanas. Wala na siyang babalikan. Ngunit pag hindi mo ginawa to, nagsisi ka, tinanggap mo si Kristo, bumalik ka sa kasalanan, babalik si Satanas sa buhay mo dahil hungkag, malinis ka, babalik ang masamang espiritu, may dala-dala pang mas marami, nakalagay doon, legion. Ibig sabihin ng legion, enormous, walang bilang, marami. Kaya mga taong ito, sobrang sama, hanggang sa masira ang ulo nila. Dahil di nila sinira na, si Satanas na masamang espiritu na naghahari sa buhay ng mga taong ito. But when you accept Lord Jesus Christ as your Lord, God, and Savior and Redeemer, at hinayaan mo na maghari si Jesus sa buhay mo, makailam sa buhay mo, wala nang babalikan si Satanas. Kahit balikan ka na niya, hindi ka na niya kayang balikan. Yan ang nangyayari sa aking mga lingkod. Kahit anong balik niya, hindi niya na kayang balikan. Why? Because Lord Jesus Christ and the Holy Spirit will lead us. Siya'y namumuhay sa amin. He lead us. Siya'y namumula sa amin. Ganyan ang tumanggap kay Kristo na pinagharian ng Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang titira sa mga taong sumasampalataya kay Kristo na sumunod sa kalooban ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na sa langit, na patuloy na sa ating mga lingkod niya, mga anak niya, mga mananampalataya niya, mga lingkod niya, mga anak niya sa mundo ito. In Jesus' name, amen, amen, amen. Rarabasika, yun na mahura ko lumasiya. Rarabasika, in Jesus' name, amen, and amen. Maraming salamat po, aming kataas-taas, ang kabalang-balang Diyos namin ang langit. Sa bukas na langit, patuloy mong ibuhos ang mga biyaya, pagpapala, kasagalaan sa lahat ng sasamba sa iyo sa daong ito, at sa lahat ng sasamba sa iyo sa umagang ito, sa iba't ibang bahay panambahan, aming kataas-taas ang kabalang-balang Diyos namin ang langit. Maraming salamat po aming maraming salamat po aming kataas-taas ang kabalang-balang Diyos namin ang sa ibang lahat ng kaburihan, kaluwate, karangalan, kadakilang, kaparayan, pasalamat aming kataas-taas ang kabalang-balang Diyos namin ang sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ituloy aming sa mantalangin, ang lahat ng alang ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen.